crime scenes. Okay. So anything happen with regards to marine environmental protections, especially oil spill within the vessels surroundings o sa dagat po yan, ay kami po yung responders at kami rin po yung enforcers with regards to violations na nangyayari sa mga barko. Yeah. Yun lang po, ma'am. Okay. Thank you so much. One question before sa Philippine Ports Authority, the overall supervision of the port, no? Sir, when it comes to somewhat na ay nabilin or nabiyaan nga pasahero, and in another case, katong gitawag na tog man overboard, no? Na nag-ambak ba or something is wrong with his mind, her mind, nga medyo topsy-turvy ang iyang panghuna-una, na-depress, ni ambak sa barko. Unsay mahitabo? Kinsa ang mulid sa investigation? Unsay hinuon sa mga tripulante sa barko? Does it involve the Philippine Coast Guard? Yes po. Under Republic Act 1993, meron po tayong tinatawag na Board and Marine Inquiry. Okay. When it comes to situation happen on board sa vessels. Sinasabi po niyan, kung merong ng situation na nangyari dyan sa barko na man overboard, ay iimbestigahan po yan properly kung meron ho bang lapses yung crew ng barko. Okay. Opo. So definitely ang Coast Guard ang mag-investigate. Kay nakabiyahe pa man ang barko. Yes, ma'am. Once it will dock, dito na dayon ang uban ng mga government agencies concerned. Yes, ma'am. But not necessarily the pure Philippine Coast Guard itself. Meron po tayong joint team dyan. Meron po Marina, PPA, and the Maritime Police. Okay. So, before sa PPA kay nag-overall supervision, arita sa Maritime Police. Especially sa Galas, no? Feeder port man mo diha, sir, no? Okay. So, primarily, what is your main function, your task diha sa ato ang Galas Feeder Port? In behalf of our Station Chief Police Lieutenant Pistania, sa amin naman sa Maritime, ma'am, as we talk, our mission is to enforce all laws, ensure public safety over territorial waters and rivers, including ports of entry and exit, and sustain the protection of the maritime environment. So sa amin, ma'am, sa Maritime, ma'am, is port is one of our the duties of responsibilities, ma'am, na kailangan naming bantayan ang safety and security, ma'am, when it comes to kung merong mga threat, lalo na ngayon, at saka kung halimbawa, ma'am, may mga papasok po na mga yung mga baggages at saka mga vehicles, yun isa din sa aming trabaho, ma'am, na i-ensure namin ng inspection at conduct ng security, ma'am. Unlike Kapitan City, nga established na kaayo, ang Galas Feeder Port is under the supervision of PPA, right? So, ang atong Galas Feeder Port, when it comes to security, naamaw mo diha sa pagkakaroon sa mga needed ng mga equipment, facilities, to secure the passengers in boarding the different vessels nga mudak diha sa ato ang Dipolog City Galas Feeder Port. Regarding, ma'am, sa Kwan, ma'am, is pwede na ito pa-istoryahan si Kwan, ma'am? Yeah, okay, si Sir Tumpag. Okay. Kaya ano man na siya sa Galas? Siya kasi yung substation commander namin sa... Please use the microphone, sir. Ay, sorry. Yes, ma'am. As overall senior sa Coast Guard Substation, we designated T.O. Mark Tumpag to man the Coast Guard Substation Dipolog. When it comes to situation happens Dipolog, siya na lang po pwede natin pasagutin. Okay. So, ikaw ang salarin when it comes to Dipolog City. Joke. Okay, Sir Tumpag, please. Good morning, ma'am. Good morning sa tanan. Sa Galas Feeder Port naman, ma'am, mga balyang security natin is naka-sure kita mga 100% security. Join with them, ma'am, na ISKA, na security guard, maritime, then coast guard. Then, ang atong inbound, ma'am, gina-check na sa mga ISKA at saka security. Pag abot na po sa mga pa-outbound, ma'am, then ang inbound from Dumaguete and Cebu, gina-check po na muna kauban sa CDRR mo o maritime. Labi na itong mga cargos na ito, mga ruling, then mga bagahe. Okay. So, if you're using the ISKA, na written order, na agreement, nga mo-serve sila diha kay, kanang ISKA usually is the auxiliary force, right?
So, naana siya authority nga motabang diha sa inyo with your functions? Na sila authority ma'am kay designate man sila daw mga security gid sila ma'am diha sa kuan ma'am. Dugang para tabang sa security diha sa Galas Pantalan, Feeder ma'am. Port. Yes, ma'am. Kinsay gasweldo sa sa SCA? Is it the Coast Guard or Maritime Police or the LGU? LGU, the Bacolod City? Police. Okay. Kay auxiliary force man sila. Yes ma'am. Okay. Thank you so much, no? We will leave at that. Arin na ta sa Philippine Ports Authority atong dabo-dabo ko pangutana po ni siya. Okay. So, Sir Byron, diha sa ato ang Dapitan City, katawa si Wyatt kay nagsimtid siya karon. Diha sa ato ang PPA, no? Oo. Kay panelist man siya ron. Ikaw may ang dabo-dabuhan. So, Dapitan, Galas, and then Rojas, functional ba, operational ang sindangan? Liloy and Siocon. Siocon, functional po. Okay, so unsa kayo ang inyo ang mga policies, no? Within Zamboanga del Norte nga under ninyo nga mga pantalan all over the province. Nakita ba niyo tanan nga mga problema? Kay knowing nga underman pod, no? Siyempre ang gobyerno mga lisod man gyud sa manpower lang daan. So, unsa kayo pod ang inyo mga gipanghimo inini nga ma-updated, ma-secured mga pasahero, mga cargo vessels nga modak dire within the jurisdiction of PPA in Zamboanga del Norte. Sir Byron, please. Good morning. So as to the security, ma'am, no, security aspect of the ports under PIMO Zamboanga del Norte, so Port of Dapitan, so equip man kayo dira sa mga security equipment, natay, in fact, natay additional na baggage X-ray machine karon gi-install sa among admin building and Port Integrated Clearance Office. So sa Sindangan Port, naatay existing PTB, so far karon wala pa man day passenger dira, so wala pa tayong gibutang ng equipment, pero natay mga security guards and naka-assign dira sa Port of Sindangan as well as Liloy Port. Okay. However, ang kanyang port ko medyo layo kayo, mura unmanned siya na port. Although naana siya trade dira kay naman tayo shipment dira sa simento. So sa pagkaroon ang manage dira is ang LGU of Siocon, pero naputay arastry operator dira na si ang Imer Arabi Stevedoring Services. So far ang Siocon medyo wala pa nato natagaan og as to security deployment, pero natay Coast Guard personnel dito naka-assign, ma'am. Okay, before ni Edgar Garha, ang Siocon medyo dili kayo siya makuan pa ninyo kay tungod sa kalayo. Kalayo, limited po ng personnel na mo. Yeah, okay. Pero na Coast Guard ra po dito. Coast Guard, yes. Okay. So, the usual is nadyo in charge ka agency nga mo'y muman, mo'y responsible for that particular place, no? So, panalitan na ay mga incidents dito sa Siocon that needs your immediate concern. Kinsa man ang inyong matawagan daritso dito because you cannot always rely on the LGU. Kaya ang LGU pod apiki pod ka sa tanan ang ila pong resources and all those things. So, labi na og mag cross-checking, no? Kinahanglan jud nga above all jud ang PPA. So, kanana ang sa pagkakaron wala pa mo naka-encounter so far nga sige nag-operate ang Siocon pero dili pa kaayo ninyo gyud ma-focus ang attention. So far, ma'am, wala mi nagawat na report na incident report from Siocon. Kay limited kay among personnel no para mag put up og additional tao dito. So among gihatag ang responsibility sa pagkakaroon sa Philippine Coast Guard kay naam sa yung tao dito. Okay. Philippine Coast Guard, please. Sir Villa. Yes, ma'am. For sa karon, ang Coast Guard Substation Siocon is under Coast Guard Station Zamboanga. Zamboanga City. From the city. So, we are planning to absorb the Coast Guard Substation Siocon para sa aming operational control tsaka admin control. But for the situation happen, so far wala pa naman kaming God forbid. God forbid. Okay. Okay, thank you.
So thank you so much. Edgar, your question please. Thank you, sir. Good morning. Welcome to Kapihan sa Dipolog. Aside sa itong mga port nga under sa PPA Dapitan, kamo sa mga private port, hindi karon daghan po nila mga private port sa Zamboanga del Norte. Do we need to put up or kinahanglan ba gyud nga naagyud ang presensya like the PPA Police, the Maritime, the Coast Guard? Kinahanglan ba kompleto ang usa ka private na port? Aning ni ang grupoha before they can fully function? Actually, sir, wala man sa existing guidelines sa PPA, wala man po required dito na dapat na ay PPA personnel or security, other security agents, government security agent dapat ma-deploy sa usa ka private port particularly, sir, no? So, karon naman tayo mga private ports dira sa under PPA PIMO Zamboanga del Norte. Wala mi deploy og additional na tao para mag-operate or mag-look into sa as to the security aspects, sir. Wala tayo deploy dira. So the security is naara rely on the LGU or sa mga company nga nag-own ani nga mga port? Sir, Okay. if may I Si Ma'am Servito, amo ad. morning tayo balik, sir. Kanang way back 2018, ang private ports, sir, under nagakonduct ni quarterly inspection, security inspection. Then later to earlier 2019, dili na under na mo ang private port. Pero regarding sa ilang security, sir, naa sila port facility security plan gyapon. Ang naga-audit ana, sir, ang ato ang OTS. Office of the Transportation Security, sir. Under PPA? Yes, ano, sir, ang OTS is separate. Under siya sa DOTR. Okay, there's a question kung nabatay Marina diri nga office, then Sa asa Delight siya na office. belong? Nasa ma'am, nasa PICO sa Dapitan, Port of Dapitan, under DOTR na siya, ma'am, Marina. Office of the Transportation. No, what is Department of OTR? Transportation. Okay, Department of Transportation. Okay, so siguro one of these days ato ma-appeal ang Marina, no? Kay para ato pong kuan unsa po ila pong function kay usay. The usual is unay may tabo sa barko ug buwan pa mangita ni si Marina. Ambot na si Marina, igunsa na yung Marino. So mo na siya na lisod kayo, no, ikuan ba? Okay, unay mga hitabo ay pa dayon mangita ana-ana. All the while nara di ay. Okay. Okay. So, thank you so much. Yeah. Go ahead, sir. Okay na. Okay na siya. With regards sa function. Check. Yes, ma'am. With regards sa function po sa Marina, para lang po natin ma-enlight yung kasamahan natin dito. Ang Marina po is more on the documentations po sa vessels. So, with regards sa construction o structures ng vessels, sila po yung nagbibigay ng authority o certification na they are complied with the compliance sa paggawa ng barko. Ang pagkakaiba lang naman po ng Coast Guard naman po is the enforcer. So, enforcer po ang Coast Guard with regards to ang kapitan ba ay may hawak na nararapat doon sa barko kung ano man siyang cross stance, major patrol man yan, master mariner man yan. So we are the enforcer to implement that. At kung ang barko naman ay hindi sakto ang iyang stability, we are the one to check for that sa stability niya. Kasi kami rin po ang Coast Guard na magkiklear ang mahihirapan kung papaalisin namin ang barko na hindi pala siya seaworthy. Yes. So, for that matter po, nagkakaroon po kami ng ng Marina at ang Philippines Coast Guard para at least ma-implement properly na kasi po yung mga, sad to say, na mga barko po natin ay mga almost 30 years old na yung mga yan. So, dito na yung factor na talagang magdi-deteriorate na sila. So, yun po yung pagkakaiba sa Philippine Coast Guard with also the PPA itself. Okay, sir. How is it that vessels, according to you, na nagkuan na og 30 years above og standard na sa abroad, no? Dili na siya seaworthy, no? Pero kuan biyahe lang gyapon sa atong Pilipinas, no? So does it mean nga kanana ang hangtod dili mo kanang back down ang barko pwede ra gyapon bubiyahe dili sa ato ang kanang country kay archipelago ba ta din? Yes, daghan ba kayong kuanon unya og dili
ug dili malunod ang barko, ug banayab rin nga gitest ang seaworthiness sa barko, dili dito ang ngayon mo biyahe dayon, or overloaded ang barko, wala ma-check ana, then sa manifesto wala dito ang mga pasahero nga na kuan nakasakay, pero dito di ay sa pag-claim daghang kay dito mga missing nga persons. How is it? Sa ngayon po, ma'am, kagampanin ko na rin yung trabaho ng Marina, no? Ang Yeah. Marina po kasi, meron na po silang pinalabas na memorandum circular to implement those mga vessels na above 30 Okay. years old. So, hinay-hinay na po silang i-phase out, especially sa mga ganyan. So, kung makikita naman po ninyo yung mga barko na yan, ayan ay hindi pa na-reach nila yung 30. So, when it comes to na-reach na nila o more than 30 years old na vessels na yan, sila po hindi na i-renew ng Marina. Okay. So it's good to know, no? So, arita sa Philippine Ports Authority, diha sa atong dapitan, murag kuan kay no, tight ang security, no? Gikan sa pag-inspection sa mga bags, payan sa kuan ana. Doon na tayo mga K9 diha para mo sniff man lang sa ato ang nabay mga contrabands, no, or kanang mga drugs di ana, or illegal nga mga pusil, mga ammunitions, no? Naata diha. Okay, sige. Hello ma'am. For information sa tanan, naami isa ka K9 ma'am with K9 handler, nakakontrata ni siya sa among head office. Then ang atong Coast Guard sa dapitan naa sila'y K9 daw. Nga mo assist sa ato ma'am. NDD ato. Yeah. And porters kay nang COVID man ta karon. Sa karon ma'am wala. Wala ang mga porters karon, Sir Byron? Napaya pa ang porters? Wala man tayo pasahero, no? Ni dock diha? Yes ma'am, wala tayo mga kuan lang na mga LSI, Apor. Pasahero Sir, gyapon, pero yes, dili ma'am. gyud kato mga Dili travelers usual gyud ba? na kuan pasahero. Kato mga nanguli man. So Sa pagkakaroon ma'am, among gibawalan pa ang mga porters na makikuan sa mga pasahero kay close ang kuan ang prone sila sa risk, ataas kayong risk na maka-contact sila sa virus kung makikuan sa lubilo sila sa mga pasahero. Actually, nag-issue may memo sa mga porters na i-refrain sa nila karon sa pagkakaroon na mo perform sa ilang services. So bali karong panahon na because of COVID and LSI rami nanguli o mga unsa diha, wala jay porters. Yes. Na bandiha Kasi nang sila- trabaho wala jud. dun, no? Luoy po sila no kay wala sila income, no? Actually ma'am, Lagi. amo na finay lang kuan karon situation karon ma'am, nang dumi mahimo kay ang Lagi. gikuan ang safety aspect po ma'am. Pila ka ba porters diha? Mga 50 plus, 51. And they are all accredited. Yes or- ma'am, under siya sa PCBSI. Okay. Ang mga empleyado siya sa PCBSI. Empleyado, yeah. Okay. So salamat ka. Yes, Edgar. Okay, I think diri ko sir sa Maritime Police. Sir, ang Maritime Police, ba you say Maritime Police, it is a special course sa PNP or you will become Maritime Police once you will be assigned as a port? Maritime Police sir is isa lang sa unit sa PNP sir. Ang PNP is a mother unit na mo, tapos marami man siyang mga unit like aviation, mga HPG ano. So ang function sa maritime is focus mi sa mga territorial area. Halimbawa sir kung sa tawag dito sa mga illegal activities nga na kuan din na sa water at saka sa mga coastal area, halimbawa din kung may mga sakuna, mga bagyo, so kuan din sir, mag-conduct din ng search and rescue operation. So you can come in anytime sa mga private ports na to, if ever. Sa mga private ports kasi sir, sa AMOA sir is mag-conduct lang mi siya sir kung halimbawa sir na kasi diri sa AMOA sir is limited kasi ang among personnel sir. So ang station namo ay ang area of responsibility namo is tibok sa Buanga del Norte, pero ang amoang resources at saka personnel kulang tayo. So minsan magpatrolya lang mi sir, pero kung sa mga private port sir is wala gyud mi gingon nga gitas bidya sir. Gawas lang tong nay mga emergency at saka nay tawag sir nga nay mga problem. Okay, thank you sir. Okay, Sir Byron, unsa kay ang mga private ports nga nag-operate within Zamboanga del Norte and constant ba ninyo ang checking aning niya?
Sa pagkakaroon, ma'am, no, naatay Wilmar Edible Oil Philippines, Dipolog Coconut Oil Mills Philippines mo na itong mga registered private ports, and Mindanao East State Timber Corporation sa Sindangan. Okay, tulo. Then kanang Petra Cement, COL and Petra Cement, kuhan pa na siya, wala pa na registered as private ports pero ongoing na ilang registration. Okay. So kami sa PPA nagagandak kami og quarterly inspection sa tanang private ports. So gi-check na mo ang mga private ports kay naman sa checklist namo sa terms and conditions sa contract, especially kung sunod ba sila, especially kung gigamit ba ang port para magpakuan og mga illegal items kana violation na sa lang terms and conditions sa ilang certificate of registration. So ang kanang private ports, naapod na siya naka-assign nga port police or maritime police in every private ports, or pasagdan sila nga sila lang mo-manage silang safety within their jurisdiction? Ang private ports lang yung mag-manage silang safety, security, as well as the operation of the private ports. So kami lang, general supervision lang if they comply with the terms and condition of the certificate of the registration, authorizing them to operate as private port. Okay, inyo na siyang like kaning tulo, Dicomi, Wilmar, kato sa Sindangan, and soon to be nga ma-register kaning Petra o COL, okay. So inyo na siyang gi-allow by law nga ma-operate as private ports. Do we have income? Nag-earn ng income ang gobyerno ana kay tagaan kog registration og uwan pa og pila po ang income ana, estimate lang. Pila po income ana per month ana na nila nga nag-operate dire kay namurag ato bagong as an ordinary citizen ato pong lantaw nga dako po gani nga planta no kay di ba nagkuan man na sila og mga kupras mga nana no para coconut oil. Unsa po kana sila diha no napos sila mga trabahante, unsa po na ilang gikatampo sa gobyerno, pila po ang ilang income ana, taxes ana nila nga ilang girimit ngadto sa gobyerno. Kay para makabalo po ang ato ang mga people nga gatabang ni sila sa atong economy. So as far as PPA is concerned, ma'am, as to our income no lang i-generate sa private ports, so mga port dues, dockage at wharfage, so bayad na sila sa ato dockage and wharfage. Then as to indirectly siguro ang livelihood sa na ma-generate ng mga private ports. Pero other sources, other income siguro sa LGU, business permit, siguro no? Okay. Yeah, and we're talking of millions of pesos. Millions. Wow. Wyatt, makashare na ka, dili pa ka okay, sige go. Additional information, sige. As I have said previously, ang kaning Petra Cement and Sea Oil has a bigger portion sa among income karon sa PMO Zamboanga del Norte. Okay. So sa government share for the 15% ba na sila? 50%? 10%. 100% kay wala pa sila na register sa ato. So 100% sa ilang port dues may garimit sa PMO Zamboanga del Norte. So dako jud ang portion na sa mga 60% of our income sa port operation sa private ports siguro mga 40% ang ilang share sa total income sa PPA PMO Zamboanga del Norte. Siguro mga 40% ang income nagikan sa private ports, 60% sa government ports. Base Port Dapitan, Sindangan, Nidoy, Chocon. Yeah. So we're talking of millions no para income sa ato ang gobyerno. So kinahanglan jud ay nga maayong pagka-manage ang ato ang ports, whether private or government owned and controlled operated ports, para makakuha tag sakto nga income sa ato ang mga pantalan no. So maayong pagka-manage. And your question please. Okay, diri ko sa kaning ang Dipolog Port, sir. Unsa may sitwasyon karon ang Dipolog Port and the PPA? Is it still under the outlook or the umbrella of PPA ang Dipolog Port? Kay sayang man gud po magtan-aw ta ba? Nga usa ra gid ka barko ta makikita diya nga nagutaw-utaw ng Dipolog Port. Unsa ba ang present situation ka?
Sa pagkakaroon, sir, no, ang Dipolog Port, so status ko na siya na amin ko siya existing MOA since 2007, so wala pa man na renew. Pero ongoing, actually, submit na tanan sa LGU of Dipolog ang mga requirements para sa renewal. How many years na operation sa MOA ninyo? 1 year? Normally, ang MOA may issue is 3 years ang contract 3 term. years. So na-expire na o wala? Na-expire na, 2007 pa, pero nag-submit na sila renewal. Pero actually, nasubmit na sa head office na kompleto na. Ang head office pa lang ang wala pa nag-nakuhan kay naming bagong guidelines mga issue bahin sa pag-manage and operate of Dipolog Port. Yeah. Kadyo taga ha? Panalitan. Kay wala pa man ma-renew. No? So, bali, asa na siya nga supervision karon sa inyo? Under supervision yapon sa PPA, kay status ko man siya. Yeah. Meaning, ang existing terms and conditions sa ilang contract, sa ilang MOA, valid pag yapon to. Status ko lang. Technically, wala pa man sila ma-renew. So, under yun sa PPA. Actually, bisag kuan ma'am, wala pa sila na-renew or valid pa ba ilang MOA, under yapon sila sa PPA. Under supervision sa PPA. Dayon, simba ko na mga incidents diha nga mahitabo, who will be held responsible? Is it the LGU operating that particular port nga wala pa makarenew sa MOA with PPA, or is it the PPA kay wala pa man ma-renew ang MOA, so diha gyud ninyo tanan kamo mahasngan? Actually, ang existing guidelines na magud ma'am, no? Ang pag-operate, management and operation sa Osaka LGU is temporary turnover to LGU, meaning actually sila juga operate and manage sa port. Ang part lang ang participation lang sa PPA if they comply with the terms and condition of the MOA. Meaning actually sila independent ang port as to the management and operation sa Osaka port. How is it different from LGU Rojas? Actually, parihara ang LGU Rojas o Port of Dipolog, Galas. Pero una man naka-operate, so dako og income na ang Rojas, no? Kay the other Sunday, guest ganato there si Mayor John Henrik Ballucer sa Rojas, and we talk about the operation of Rojas Port pod nila. So dako kunog income nakahatag sa LGU ang Rojas sa port. Yes, ma'am. O dako, actually, ang LGU Rojas, wala pa po na siya na-renew ang ilang MOA. Pero parehara po sila status sa Port of Dipolog. Kompleto na ang mga documents na sa head office naman. Tanan ang mga renewal documents. Okay. Yeah, Edgar. Okay, so I don't know if I misheard it, pero government ports like the Dipolog and Rojas and yung LGU ports, they can operate through and through bisan og wala pa na-renew o wala without the PPA. Murag ingon ana ba the way I see it? Kay mura man ko daw, kung dili ma-renew, they can still operate while waiting for the renewal. Mura man og at wala, bahala, nagwa na renew, operation must go on. Kay ngayon makagininagod nga operation ang naara sila sa LGU. So they can operate actually, really sa wala PPA. Yes sir, naman mo sila existing MOA, nasa previous MOA na issued in 2007. Since wala pa man renew sa PPA ang ilang MOA, meaning ang ilang existing MOA valid pa to as to the terms and condition. Kumbaga, maraming status ko lang siya. So kaya naman sa existing MOA, unsay terms and conditions atong previous MOA mo ri apoy lang sundon. Kay actually nag-submit man pud ang LGU Rojas o LGU Dipolog og intention to renew. So na-submit naman nila mga requirements, so it's up to the PPA head office na lang kung kano saan nila i-approve ang MOA. Oh yes, diyan na tama concern, murag kamay issue kanang it's up to the PPA kuan sa to pa within the term nga wala depende sa PPA main office padayon ra gid sila sa ilang full operation kay magagad naman og kanus apod aprobahan sa PPA main ana ba ang kuan na ma'am? Yes sir. Ana siya ang kuan, since they have the intention, kung baga ang nangyari is medyo hindi pa nag-action ang PPA, pero since they submitted complete documents na for the renewal of the MOA,
So effective lang gihapon ang previous nila ang MOA kahit na expire na siya. Pending Yes po, approval. pending upon approval of the head office. Okay, thank you so much. Speaking of kanang function sa Coast Guard, akong ipangutana na ako nga. For example, naamong mga panghitabo ana nga naglawig ang barko sa kadagatan, and then nainhitabo nga krimen, for example, na tumalikayan, naabay drugs dito nga nakitaan, naaba dito yung pasahero nga nawadaan og bagahe kay gikawat sa lain pud nga pasahero. Kinsa man ang responsible person ana nga duulan sa pasahero nga biktima. Kay panlitan og ang barko diretso adto siya sa mga crew. Kay mga crew pod kinsa po ilang duulan nga authority nga mooy gyoy gitahod diha to solve that to investigate that particular incident nga nahitabo within sa barko nga naglawig sa kadagatan. Coast Guard siguro, no? Sir Villa, please. With our functions under Republic Act 1993, basta po may situation happen on board the vessel, pwede po manguna ang Philippine Coast Guard. So situation happen po within the vessel, nasa lahot naman po sila. So magre-request po siya, the master of the vessel, magre-request po sa Daenerys Philippine Coast Guard, also to the Philippine Port Authority, to conduct search yung paghanapin po yung kung saan napunting gamit para ma-hold temporary yung mga passenger to go ashore. Yun po ang magiging trabaho natin. At least joint forces tayo. Kung nakailangan po na yung high value po yung suspect, may suspect po naman po doon na pinaghihinalaan, let the PNP Maritime will help us, the Philippine Coast Guard and the PNP. Okay, ma'am. Yeah, okay. Panalitan, sir, na acts of terrorism happening within sa barko, di na ito mahibawan nga, na hostage taker, no, nang hostage siya, kay on the way, nag-away sila, on sa ba, gi-hostage niya, kay di man na ito matagda ang panahon, no? So, in the event nga mahitabo na simba ko, kinsa man ang responsible officer, kinsa ang person in authority that the passengers will go to. Okay, sa Maritime Police. Okay, thank you. When it comes sa mga inana na senaryo, ma'am, nata sinay ginakuan mga katong group nga task force, ma'am, na in case of situation nga mga inana, ma'am, mga hostage taking or terrorism, nasa in charge ana sa ma'am sa interagency task force. And anytime matawag na siya, Port Police? In addition sa kay Sir Mama, kanang sa vessel, ma'am, halimbawa na acts of terrorism na hitabo, i-activate na nila, ma'am, ang ilang ship security plan. Ang main responsible ana is the master of the vessel, then na sila SSO, Ship Security Officer. Then kung dili na nila, kaya usa na to sila motawag og outside ng other layers, ma'am. Hana sila i-activate nga security plan. Yeah, I'm asking that question because kada makita ito sa salida sini, uban pa nga na nahitabo sa abroad, sa uban nga mga barko, no, mga especially kada mga cruise ships, no, mga luxury liners nga dunay mga panghitabo ana, and then it will create panic sa mga pasahero kay wala ma-manage pag-ayo sa mismo sa taga-barko ang hitabo. So nag-create of panic sa mga pasahero, ang uban nangambak na nga dili unta angayan. So nagkuha na ang mga pasahero nangataranta na ana. So especially asa man sila alangan man sab nga may kadaganan kay naaman sa laod, no? So that's why I'm raising that question. Okay. So, yes, Sir Villa, sa Coast Guard. Sa situation po kasi ngayon, under agreement between the shipping company and the Philippine Coast Guard, meron po tayo mga dinidesignate niya si Marshal on board. So, personnel composite of Maritime Police, Coast Guard, sa atin ho, meron tayong Army na nagjo-join dyan. So ngayon, in any case, meron tayong situation ganyan na may act of terrorism sa loob, sa onboard, sa barko. The Philippine Coast Guard, meron po kasi tayong tinatawag na jurisdictions, no?
Kapag ka po yan ay napapasok pa nun sa jurisdiction ng Philippine Coast Guard, yung nautical miles na nasa sakop nila, pwede po tayong mag-react ang Philippine Coast Guard. So meron po tayong special unit tayo dyan, yung mga SOG natin, Special Operation Group. So, join with the PNP Maritime para mag-react po doon sa situation na yun. But not necessarily didiretso tayo, baka mapahama ko yung pasahero. Yes. So, mayroon tayong si Marshal to contact person kung ano yung situation muna nangyayari sa loob. And that particular sea marshal, talagang in every boat, in every vessel, there is always a sea marshal assigned. No, ma'am. Wala? Meron po tayong designated lang dyan sa mga to-go, yung pampasahero. Yung from Manila to other island. Yung katulad ng Tugo po, yung shipping company na ito. Mora, Tugo nga barko. How about ka mga, unsa na mga barko diha? Montenegro, mga super ferry, mga sana, Short travel lang po kasi sila, kaya hindi na po sila kailangan. As long as continuous communication lang po sila within the port. Ano sila naka-deploy na security guard, ma'am? Sa onboard? Onboard. Sa ano? Security guard, not security guard per se, kundi port police or maritime police? No. Security guard na, John? Yes, ma'am. Hired ng mismo nga. Halimbawa ng FASCAT, meron silang isang security personnel on board. Okay, ma'am. Idadagdag ko lang po. Kasi ang mga shipping company po, meron silang tinatawag na designated security guard on board, but not necessarily they are wearing their uniform. Minsan makikilala mo lang yan, parang they are ordinary plain clothes. Plain clothes lang sila. But they are trained to conduct security. Maybe he's a retired policeman or a retired military, ganon. So, okay, Edgar. Okay, thank you, sir. Criminalities and eventualities will happen anytime sa pag short travel, no? So, kanang bang mga personnel on board, kanang mga personahe sa barko, are there any group or individual nga trained yun to as first responder? Kung galing kay mo, it will create panic pa ng pasahero within. Kunya, pila ka nautical miles pa na from the shore o sa pantalan, dugay kayo ang pair sa mga pasahero. Kaya kung ang respond pa, ang Coast Guard, dugay pa, from port pa going to the area, dugay kayo. Siya sa barko mismo, wala ba na sila, sir? Yes, ma'am. On board sa barko, before they are deployed on board sa mga apprentice o mga crew niyan on board, meron silang tinatawag crowd and crisis management training. So, ini-required po yan ng Marina sa kanila. Kasi sa Marina po kasi may handle yan when it comes to training. Sila po yung in charge dyan. Para po, meron silang knowledge just in case na meron tayong situation unruly sa onboard sa barko. So mismo from the captain down to apprentice, meron na po silang crowd and crisis management training. Yung crisis management nila is limited to negotiation or they will go force by force against a group or individual on board? So maybe someday na maimbita natin Marina para at least they know in light. I'm just giving the lang po. Okay, we understand. Pero, ato pong ipangutana, kanang naka-experience na mo nga nag-transport o kanang mga persons how do you say it na karon? Persons deprived of liberty. Going from one place to another nga na-remand sila, for example, ato nagbilibid, kinahanglan mag-escort na siya. Nga, labi na, o katong mga high crimes man na, no? Kasagaran, itong mga maximum, mga penalty, uban pa na. How is it transported? Kinahanglan ba siya o kanang security from Coast Guard or from Port Police or from Maritime Police nga mo escort with the police mismo nga gi-assign para mo escort atong ang persons deprived of liberty? Okay, sa Coast Guard, okay. On behalf of the Philippine Coast Guard, meron naman po tayong experience na ganyan na may mga binibigyan natin ng payagan natin sumakay sa barko, especially passengers, but they are escorted by the BGMP personnel. Kung yan po yung prisons. But kung maramihan na po, siguro sabihin na natin almost 20. Now they have tinatawag na special trip.
Okay. Especially, pwede na po yan isakay natin sa Philippine Navy o sa Philippine Coast Guard vessel para po ma-escort na maayos. Kung meron din po ang Maritime Police na vessels nila, meron din po silang karapatan na i-monitor yung mga ganyang situation. Yeah, especially yung mga terrorist, yung mga butanta, itong mga busayaf nga nangadakpan, mga, di ba? Ana, so saan to transport? Kay threat naman to sila daan, di ba? So, yeah, you can add anything from Port Police. Ma'am, just recently na ay transport nadakpan siya Sultan Kudarat, then gibalik siya sa Bacolod. So ang nag-escort sa iya is PNP, Sultan Kudarat. Then, ang rule sa Port Police, katulang pag-check sa, kay naaman good may trace up karon nga later iyan wala ko ma'am. Ang ang yang escort, mga PNP, i-check ang unsa ni kaning sakyanan, then dili na namo panaugon ang unsa ni ang mga pulis. Then ang ilahang firearms narapod nila kay escort man sila. So diretso na sila sa barko kay dili na namo ang katong ilang nadakpan. Okay. Pag-abot sa barko kinsa imong inspection, di na inspection on otro. Pag-abot sa barko, i-double inspection kay for all we know kung advance mo sila sa escort. No, ang cost like what? Di ba na itabot na kitong di ba kitong pulis ganito nga dakog ranggo nga nabot kito sa Bohol sila. Kitong sa related sa kung nabot sila Cebu, Bohol. Remember nga habal-habal ganito naka-driver ang nakakuan ato, nakakuan sa info. Ana nga na dito na sila nadakpan sa Bohol, sa Cebu. Anyway, so inaana nga mga senaryo ba? Yeah, Jumani, yeah. Hello, good morning ma'am. Gaya po ng sinabi ko kanina ma'am, may tinatawag tayong task force sa loob ng port. Ngayon, sa gate pa lang po ma'am na nag-coordinate na sa amin yung PNP na may ihahatid silang ganito ma'am na PDL, kino-coordinate po natin din yan sa Coast Guard. Which is yung, sa kanila po yung jurisdiction sa loob ng barko. So at least po ma'am, kasi communication lang naman is yung susi dyan eh. So pag aware kami na mayroong pupasok na ganito, i-coordinate namin sa Coast Guard ma'am para po alam din nila kung sino yung mga pumapasok sa loob ng barko. Yes. So I think doon pa lang po ma'am, yung security is hindi napabayaan. Okay. Okay, may iba't in Coast Guard. So, last day, nag-attend kami ng Port Management Advisory Council. Okay. So, one of the factor na ho yan, ina-advise natin kung ano yung update natin sa COVID-19 and also to impart about the arrival of mga personnel na ganyan. Last week, nag-advise niya ako na the Southcom General na dadaan dito na pasabi ko sa kanila together with the PNP Maritime and the Port Police, si Colonel Ramis, na yun po, magpapasabi kami. Meron na po silang tinatawag natin advanced communication, advanced message. Okay. Pagka meron pong ganyan, nagsasabi na po agad yan. So, aware na po agad ang personnel sa within the port. Pag ganyan po. Yeah. So, complete talaga ang coordination, cooperation within and among the government agencies concerned. Yes. Kay, na may uban god nga, ni bypass, kay dili mo salig sa usa ka government agency, like what happened in Mamasapan, di ba? Yeah. So, in addition po ma'am, yes. kaya po may tinatawag tayong quarterly Port Management Advisory Council ma'am, which is attended by law enforcement agencies, stakeholders, and other personnel na involved sa ano ma'am. Yun po, nagkakaroon po tayo ng quarterly updates, kung may mga concern po na pwedeng i-raise, na pwede nating ayusin. So, I think yun yung pinakamaganda ma'am, kasi ma'am, nagkakaroon ng unity yung agencies within the port ma'am. yeah. Okay, so, yes, thank you so much. No? Ari ko sa, answer mo related mo question. Sige. One question lang. Sir, ato nakita, it should be nga, within the port of origin pag-IDI, kinahanglan almost 100% secured ang atong mga pasahero and the boat, no, before leaving the port. So, kumusta ang atong intelligence network within the area? Kaya nga no, it doesn't kalo nga, kalaara sa barko lang, kundi tanan, all the illegalities sa within the operation sa Pantalan. Okay, Sir Tumpag will answer the question, or Sir Villa?
Kinsa gyud ninyong duha? Sige ha, Okay, katulad mo. Yeah, okay. Sadia. Within the capabilities po ng Philippine Coast Guard, kung ang tinatanong po natin is about the security situation, meron ho tayong tinatawag na at least kung po pwede, 2 hours before departure, nag-inspection na po ang Philippine Coast Guard yan. But not necessarily, ganun po palagi tayo kasi mas maluhong na matagal yun ang inibigyan natin ng 2 hours kasi from time to time yun tayong inspection yan. From pilot down to engine room. Pero pagka po yan ay regular nang bumabiyahe po yung barko na yan, at least within 15 minutes o 30 minutes sa maximum, ay ni-inspection na ho natin yan for security matters. At lahat po ng crew yan, chine-check po ng Philippine Coast Guard natin na they are capable at all documented para po natin masigurado na in behalf of the personnel of the vessels, they are seaworthy para to go on voyage. Thank you, ma'am. Sa dili pa kumari sa PPA, sir, kanang na-monitor niyo tanan ng mga pasahero ha nga kanang sa passenger manifest uban pa kay basi ang uban nanago dito sa mga makina, ay nanago dito sa mga asadapit nga mga suok-suok sa barko. Wala mapil sa manifesto rin. Pag humana diskrasya ang barko pagkadaghan na kay claimants. Opo nga, ayan nga po, nakatulong na rin po na itong effect ng COVID-19 natin. Talagang naghigpit po tayo ng husto. Start from the beginning, from the PPA gate pa lang po, ay namomonitor na po na yan ng PPA. Pag yan ay umakit ng barko, kitang-kita na ho yan na kung sino yung mga non-authorized na sasakay doon sa barko. So within the PPA port area, masisigurado po natin na safe po yung lugar ng barko po. Okay, thank you so much. Arita sa PPA. Okay, Sir Byron, daghang CCTV diha within the compound. Nga monitor na to, pila ka CCTV diha kay para makahibalo ta asa tadapit mo smile. Nigsulod na to sa pantalan. As of karon man, naatay 16 cameras. 16 cameras? Yes, opo. Functional ha, dili decoration? Functional, ma'am. Nasa mga gates nato, sa cargo gates, pedestrian gates. Ang wala pa nato CCTV cameras is partly sa operational areas. Pero ang atong cargo handling operator, naa sila yung mga number of units nga naa sa operational area. Hopefully, ma'am, mag-end this year, ma-approve tong sa head office nga 360 gid siya clear sa operational and sa entrances dugangan, ma'am. Okay. Kay mutana ko na Sir Byron kay kuan kana para ma-monitor gyud pag-ay nato gikan security check paingon sa mga separate man to mga kuan mga baggage o kanini ang sa mga passengers no. Dayon di ba na may kuan na may kanang garage no sulod sa PPA nga privately owned no. Parking area. Parking area. Yes, oo nga nagbayad ang mga pasahero po diya pero sila mismo ang tagian ng parking area gabayad po sila sa PPA. Yes, ma'am. Part na sa ilang concession fee na gibayaran sa PPA. Okay. Manage sa parking. Before, guot kay na diha, padulis pantalan. And thank God kay gi-expand ang road expansion, may mga reclamation projects diha within the port, no? Nga ato na histutan to the previous years, nga kuan, mga daghang mga proyekto to improve the services of Dapitan City Port. So karon kay namurag tan-aw nimo padulong kag Dapitan, hawan mo to mga dalan, kato mga balay nga gipang X. Ana, yung katong gipang parkingan sa mga habal-habal, nanghawa naman to siya, di ba? Oo. So how is it now? Unsa pa ang proyekto nga ongoing diya sa atong pantalan under the PPA? So, under sa PPA, presently, ma'am, natay ongoing na port development project. There are mga 5,000 square meters na siya. Mga 300 million na budget. Ongoing na siya karon, ma'am. Para unsa man na siya? Dapitan Port project, na siya, ma'am, port expansion. So, mag-provide ng additional berthing facilities, mga 90 meters na additional berthing facilities. Huwag na po tayo RC Pier, reinforced concrete pier extension na additional na 60 meters na berth length sa among existing na pier karon. So, ongoing na siya karon, ma'am. Yeah, and kana na ang
naman ay Port Police, na Maritime Police, na Coast Guard, na pa'y uban to mga agencies nga katong manakupay dito sulod na ay sa katong sa mga pest and animals kani mga permits na sa quarantine na pa'y sa Philippine Coconut Authority nga manakup og mga lubi ug uban pa. Are they housed within na sila i-assign gibutangan ninyo dako gud kaayo mo syempre tagaan po ninyo siguro sila mga opisina po para one-stop shop. Natay ka ma'am, Port Integrated Clearance Office sa kakaron. So naadira ang Coast Guard po, station. Naapoy Marina Office. Tinood niyo po yan. Tinood. Marina, natay Bureau of BFAR, natay PCA naka-house dira ang may Bureau of Animal Industry na nasa atong Port Integrated Clearance Office. Kompleto na ma'am, nanay presently na-install na baggage x-ray machine ang Port Integrated Clearance Office. To coordinate with one another, panangitan para dali kayo ang communication, naman so nakatong over nga radio or cellphone lang. Nami, ang mga security guards, ang PPA, naman may privately hired security guards, na sila yung mga radio, handheld radio, na ang Port Police, na po yung handheld radio. Kami po sa Port Services Division, na po may hotline number there, ma'am. Okay. Mobile phone lang. So, it's good to know, no, nga hapsay, maayo kayong pag-manage, no, and well operational, ang ato Philippine Ports Authority, nga gi-accommodate pag-ayo nini ang mga government agencies para panjod, no, usa ba, united, no? Additional, in fact, kanang naasa among PICO office, libre na ang mga pagrenta nila, wala bayad. Ang Philippine Coast Guard, wala na sa table naman ang provide. PCA, libre po. Except katong mo abang sa usa ka office na booth, ato pabayaran na mo. Pero minimal na namong bayad mo. Rental fee. So, bungga na gid kay na anak, no? So, basta tinuod maghahayang istorya. Okay, yes, Edgar. Itong CCTV mong gingon mo, kining CCTV ninyo, they are recorded ang tanang event. Yes po. Is this being monitored from time on to sa na oversight of paninya kay para naato mo kung nakita karon nga almost ang mga panghitabo mura reactionary na lang, no? Pag pumansin ito ba yung let's review the CCTV. Wala na lang ko. So ano dato nga kung may tabo na i-monitor, they can call the Maritime Police, Ana ba na siya, ma'am? Ana ba ang system? Yes, sir. Ato ang CCTV system, sir, 24/7 operated by our CCTV operators. Kay doon na tayo 15 approved CCTV operators nga mugnan sa ato ang CCTV system, sir. Kaya kasalig na lang magunuban sa recorded, no? Nga i-review na lang kung sa ginitabo. Wala, sir, natay operator anang CCTV nato, sir. Yeah, and speaking of parking area, curious manggod ko kay doon ang amigo nga ipapangutana daw o panlitan og maadto og Cebu nga normal na dili na ta sa atong pandemic po naloy Ginoo next year. So makaparking ba kuno ibilin ang sakyanan then kinsa po isang giran pila po bayranan ana sa kanang musakay og barko sa pantalan kung wala ya moy na aeroplano, Port Police. Ang atong parking area, ma'am, is appeal na siya sa atong PTV operator, which is the Wachicha, the WTMI. So, ang ilang, karon man, bisag walay pandemic na aman, gapoy mga magbiyahe, nga magbili ng sakyanan. Ang ilang overnight, ma'am, is 200. Ang ilahang sasakyanan. Per day? Yes, opo, overnight. 200. Then, kasi ka-manage siya sa traffic within sa pantalan? Ang ma'am, ang security guard. Kay usahay bitaw ka na ang traffic ba? Dagko kay mga truck munulod, then agitong mga kuan ana, then kabuang hulat kanusa kung taon na humanog asa na sila mang unload or unsa ba ana ba? Regarding karon ma'am kay nagid tay natay project sa DPWH, so ang utilize nato karon ang entrance gate ra gid sa cargo. So kung natay arrival, kung natay arrival nga barko, stop sa ang loading, ang pagpasulod sa mga dagkong sakyanan. Using the handheld radio, ma'am, ang among guard, mo extend siya dapit 50 meters before sa gate para makabalo siya kung naipusulod, then na ay mo gawas para dili mag-congest sa gate mismo. Kinsay ng inspection sa mga cargos
nga gipang karga ang mga truck nga mga butiha nga gikan sa laing mga probinsya, neighboring provinces, municipalities, kay basin og gikargahan nag drugs ba or illegal nga mga contrabands, mga armas nga gipang pansak dito ana kana makita nato bitaw sa kanang sa border police o sa mga airports nga syempre mga genius kay na sila noon saon. So, sa cargo gates na atay mga guards tulog i-deploy diya sa cargo gates. So, pag abot sa cargo truck or mga fish car, using the under chassis mirror, ato na siyang gi-check katong lalo na. Then pababaon nato ang driver ug ang truckman, i-check nato ang papel. Then in addition ani ma'am, basin makaadtog pantalan ang atong tigpaminaw. Naami since November, first week sa November, natay ginatawag nga trace up. Okay. Para ma-trace nato kung katong nakasulod o nibiyahe sa pantalan, COVID positive ba o ano. So, i-download rin sa atong cellphone kung naatay Android cellphone, i-download lang ang app, i-register, then kung musulod ka sa pantalan, if ever man yun, wala tay cellphone, wala tay Android cellphone. So, naatay gi-establish nga Malasakit Help Desk sa pantalan. Duha ni sa kabuok, ma'am. Sa cargo gate. Kinsa in charge ng Malasakit Health Center? Ang ang PPA ang nag-establish ana, ma'am. Then natay mga BXM operators nga muoy nilingkod diha kay provided with 2 laptops para kung wala tay cellphone, muduol lang sila maghatag ID, himuan sila username, password, then tagaan na dayon sila QR code, ma'am. Okay. Para pag abot nila sa laing port, just like Dumaguete, kay PPA man gihapon, nationwide man ni siya. So, ihatag lang nila, ipakita using sa username, password, then mo na dayon to. Nani sila record nga, naagi sila dapitan, nilaho sila Dumaguete. So, free. Tanan gani siya, ma'am, incoming o outgoing. Mo nang mag-expect kita karon nga mo doble ang congestion sa pantalan sa gate pa lang. Kadtong dili kabalo mo kuri-kuri. Katong tuang mga intawon, katong mga millennials sugod ta karon kita millennials man ta. So kadtong dili millennials. So katong akong giingon ganina nga kung wala tay cellphone, then dili ta kabalo mo kuri-kuri. Muduol lang sila atong Malasakit Help Desk kay ang ato ang mga tao na dito ang input sa ilang data. Sige, very good. So very accommodating, no? Okay, thank you. Yes, Edgar. Dili ko sa balik ko, Sir Byron, sir. Sige. Nakita na to, sir, sa mga ubang lugar nga kung the bigger the vicinity or the area of the port, mas easier ang access and operation sa pantalan. Now, diri sa ato sa PPA Dapitan, do we need more area para pagpa-ease down sa operations sa atong pantalan o doon na pabatay dugang area nga magamit para pagpalapad sa atong area sa pantalan? Actually, sir, sa kakaroon, may naman tayo ongoing project po dira sa pantalan, repair sa pavement. Actually, nakita dyan namon na gamay dyan na itong area as to the cargos, karon container. In fact, kung sa'yo, medyo congested na itong operational area, kay nagkataas po atong, especially ang atong sir, atong roro traffic o ang container traffic nato, sir. So, nagkaon mo dyan na sila space. So, murag, ang presently karon medyo gamay dyan atong pantalan. Hopefully, kung mahuman ang atong port development project na 5,000 square meters, medyo ma-decongest na dyan atong area as to the operational aspects sa area. Yeah, nahibawan ako nga dako kay income ang ato adering Dapitan City Port Office, no? Congratulations, no? Kay panahon pa ni Engineer kato sa Giovanni, di ba? Na-award naman mo, then na-continue karon. Nya kay na pandemic man. Makasustain pa kahapon mo sunod tuig unsa ba? Unsa man, Byron? Actually, ang income dyan sa PPA sa Zamboanga del Norte, in fact, the whole PPA dyan apektahan dyan sa because of this pandemic, medyo restrict ang movement sa cargo, so passenger, so drastically ubos dyan ang income sa PPA. Pero hopefully, next year, makuha na ang vaccine, at least makabalik na ang economy.
Sa pagkakaroon medyo naapektahan din ang revenue sa PPA. Pero ang PPA man yun, continue man tayo operate gyapon, ma'am. Okay, so bahala na o mapektahan ang income, pero ang serbisyo wala mausab. Kuan gihapon, type A gihapon ang service, best efforts gihapon. PPA, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oo. Okay. In fact, nga mga additional facilities ganina na put up ang PPA na may mga duha ka baggage x-ray machine. Karon lang tuiga gi-deploy. Okay, kana baggage x-ray machine kat makita gitong mga secret compartment nga dito mga drugs na iban. Kita mo na to sa airport kana sa Discovery Channel sa National Geographic nahan ko ano maglantaw ba kay makita gyud nila ba? Upat na kay natin existing sa PTB. O sa PTB2 na mo. Balik upat na ka baggage x-ray machine karon dira. Aside from yung K9 na mo na K9 drugs, no? Yeah, okay, Wyatt, please. Human na tadapit, no? Sa ato ang mga tanan nga viewers, para sa ilaani sa ilahang information, ako ang mga kauban sa ground, unsay mga requirements maglarga sa Cebu or Dumaguete or asa allowed ba kinsay allowed nga pasahero, unsay ilang dadon nga mga papilis para dili na sila matanggong sa gawas sa pantalan kay kulang ilang papeles or dili sila makalarga gyud. Labi na mga pasyente. Mga pasyente. Okay. Ang iyang pangutana as panelist ha, dili sa PPA siya gikan. Okay. So kung sa mga pasahero nga nagapangutana kay usahay kami po mapangutan-an sa gawas kung dili mi naka-duty. So kung LSI siya ma'am, ang iyang kinahanglan kung mabiyahe siya pa Dumaguete, Travel Authority. Okay. Yung COVID Shield signed by, kung province to province, ang pirma sa iyang Travel Authority, ang ato ang provincial, the PNP ma'am, Provincial Regional Office. Authority ma'am, okay. Then, medical certificate, then acceptance kung sa asa siya padulong ng LGU. Then, kung arriving po siya ma'am, ang among ang requirements man dahil madam ang imuhang pangutana mo travel. So travel authority, certificate of acceptance sa LGU, medical certificate, and ang pinaka importante is ang ID ma'am. Kaya atuwa man ang ibangga siya basin dili day mao. Malutsan na pud taog. Dili kinahanglan tong negative swab result. Depende sa receiving ma'am. Pag-receiving naman po. Ito lang requirements po. Okay. Pag apply naman po ma'am, authorized person outside residence or PNP or mga uniform personnel, travel order or tawag nito, mission order or letter order, then ID. Yun lang ma'am. Medical certificate. Kung ito, self-identity. Okay, wala natin panahon. Ganyan lang. Kung for admission ang pasyente or check-up, kung sa may kinahanglan. Kung dito gyapon siya mabilong sa APOR sir, emergency travel. Iingon lang niya dito sa magkuha siya COVID shield sir na siya appointment magpa-check up. So kinahanglan ng appointment to the receiving doctor. Yes sir. Kinahanglan appointment sa doktor nga mudawat dito. Then ang Coast Guard ang nag-approve sir, pasudlo na muna sila, dili kami as port police. Manawag ni using health radio kung naana ang Coast Guard dito para pasudlo na to ang pasahero nga magpa-check. Dili man siya tagaag ticket kung wala stamp cleared sa Coast Guard ilang papers. Additional, ang mubalik sa trabaho, unsay requirements niya? Ang mubalik sa trabaho, asa siya mubalik ma'am? Cebu or Dumaguete? Gikan siya Cebu, murag naging nagpapangutana ko ma'am. So gikan siya Cebu, mubalik. Kung gikan or vice versa, from Dapitan or Dipolog to Cebu. Kung gikan siya Dapitan, katulad yapon ma'am, kung LSI siya, COVID shield, naka-state dito nga LSI siya, medical certificate, then kanang balik siya trabaho ma'am naa siya kanang sa tawag kaning travel order gikan sa iyang agency, sa iyang company nga pa-report. Employer certificate of employment. Yes ma'am. Okay. Yes sir, you have anything to say from the Coast Guard? Yun nga po, in part of the Philippine Coast Guard, some other things na mention na ni ma'am sa PPA,
Yun po ang functions ng Coast Guard na inspectionin po yung mga requirements ng mga passengers, especially LSI Mayan o Upports. Ngayon po meron tayong changes about sa going to Cebu na hindi na po kailangan natin swab test. Okay. All they have to do is meron sila medical certificate, acceptance, tsaka ano pa ba? Travel authority from kung ano, yung issues by PNP. Okay. Yun po. Yun po. So, yun na yun. Okay? So, wala na. Mga itag, nabay? 15 minutes. Okay, salamat. Kag-extend data. Okay, salamat jud kayo. Okay, salamat kay Dan. Okay. Kining duha naghilom-hilom. Kaning tagagalas ba? Kining tagagalas. Ato ni nabuduhan kadyo og pangutan ni tagagalas. Kumusta po na iyang opisina diha sa Galas? Are you well accommodated? Nga okay kayo ang inyo diha nga kuan kahimtang ana no? That you are well taken care of diha. Sa pagkakaroon ma'am, okay naman yung kuan naman facility ma'am sa among barracks ma'am. Tapos ang kuan lang mo ma'am is ang MOA na sa signing sa MOA is kuan pa wala pa gyud na pirmahan kasi ang papers kasi namo is gipadala pa sa headquarters sa Camp Crame gyud kay ang istorya kasi sa MOA is ang kuan gyud ang chief PNP ang mo pirma. Pero with regard sa accommodation ma'am, okay na no. Yeah. So, whether firmahan tong dili dara gyud mo ma-assign sa Galas. Depende ma'am sa sitwasyon ma'am kasi kasi nakabutang sa kuan ma'am dito sa MOA na kung halimbawa kwaon sa LGU iuli na mo ma'am. Okay. Anytime ang kuan nito ang nakabutang sa tawag sa agreement. Yes sir kasi kuan sir donate lang ng kuan mayor. Okay. Yeah, okay. Sa Coast Guard, kay importante gayon ni Coast Guard Philippine Ports Authority Bantalan, adyo na yung Coast Guard dayon, no? Then mo follow na yung Port Police, Maritime, dayon. Ang Marina ginoon atong imbitaron pohon malayong Ginoo. Unsa pod kay stricto ang Coast Guard sa inyo ang pagserbisyo kanang pwede ra ba nga panalitan non-appearance nga magpasakay og sakinan, non-appearance, magpasakay og kanana ang pasyente na napiran sa pulis na o sa Coast Guard. Kaya pag-abot dito sa barko, kamo na po dihapon ang gamhanan. Okay? So, Sir Tumpag, okay. Ma'am, diya sa pantala na to sa Galas, sample ka ng pasyente. Ginahatod gina siya ambulance. Then, na-escort nga nurse. Then, apila na ilang mga papers, gina-check po na mo na ma'am. Before sila makakuha o ka ng ticket. Assist na siya, taman gina siya sulod sa barko. Ipasulod gina dito hasta ang ambulance. I-assist gina pa yun sa barko. Yes, ma'am. It's good to know. Okay. Usay good nga, paano good ka na bang pasagdahan lang ba? In addition po ma'am, yung port ma'am, gaya ng sinabi kanina, meron tayong tinatawag na port security plan. So meron ang base port ngayon sa Dapitan is we have 3 layers of security. So before po sila makapasok sa loob ng sa barko, before po sila ma-touch ng Coast Guard, may tinatawag tayong mga rigid po kasing security ma'am. First layer, second layer, and third layer na security. So doon pa lang sa gate ma'am, isasala na po sila. Tapos po, in addition din po, may sa cargo gate namin ma'am, may mga naka-deploy din po mga Coast Guard, dala-dala din mga K9s nila na tumutulong din po sa amin sa labas. So yun po. Okay. So Byron, pila ka barko ang atong gabihian karon nga walay pandemic. Agitong sa walay pandemic, pila man to ang regular gyud nga barko? Actually karon medyo imbalik ni normalize na atong operation ma'am, except ng Pascat sa una 3 times a day, karon once a day. Once a day na tayo Pascat. So mga 8 to 8 ka barko a day. Wala man tayo passengers kaha kay mga LSI naman tayo cargos, mga roro vehicle. So mga basic goods Yes, So pila ka barko man jud unsa kayo ang mga barko nga nabiyahan karon nga pandemic? Karon Allison Shipping Lines, naatay Montenegro Shipping Lines, naatay Pascat, naatay Gucalyong Shipping Lines, light shipping. Okay. Sa standard karon sa ato ang pantalan, dili ta makapadunggo pohon malaing Ginoo og international vessel, tourist nga vessel
No? Puhon maling Ginoo. Will not ko, no? Di ba? Crosser, crosser. Sige, maling Ginoo. Sa pagkakaroon, ma'am, di pa dito ka-accommodate og mga foreign vessel. Kaya ang mga foreign vessel, mga 150 meters ang length niya, ang drop niya mga 15 meters. Pwede siguro, anchorage lang, dahil nalay, murag, ferry from anchorage to port. Pero in the near future siguro, mas ma-approve to among second phase sa port development dira, mga 5,000 o maka-accommodate na tama. Kay kinidi aton diha ug sa truck pa na ha kanang ipang-parking. Ipang-parking ang mga vessels. Sa ato pa kana sa atong standard karon di sa atong pantalan, di gid pwede makadak bisag usa lang jud ka international vessel dili pa gid no. Kay abi sa iyaang kuan. Yang length sa existing length sa atong facilities karon medyo gamay. Ug ang drop pod medyo ubos-ubos. Kaya ang drops normally sa mga kuan sa cruise ship mga 15 meters. So karon dira mag-exceed na 10, 11 na naman ta. Pero ang inyong permit sa PPA pwede maka-accommodate og international vessel? Yes, ma'am, tanan. Okay. Pwede. So, bali ang kuan na lang dyan. Facilities lang. Okay. So, again ba, di natin bawa, di ba, no? 2 years from now, 3 years from now, nanay mo, mudunggo diri nga luxury liner. Wow, bungga. Di ba? Hopefully na kuan ma-realize tong mga future plans sa PPA na design for cruise ship terminals. So apila na karong gipang reclaim diha nga mga port developments going to nataana pa yes, ana. Yes, ma'am. God willing. Okay, so wala na pila time sige. One question. Kani sir, karon pandemic time, doon na ba tayo gina-schedule the regular para sa atong personahe? No, kay everyday ko tayo nagsalimuha sa mga tao, sa barko, sa pasahero, para sa personahe nga safe pod sila against ining ni ang nga virus. Kini free ba? O din kay daghan kay tagod nga mga government agency in town nga uban wala na libre ang ilang kon nga maglisod sa di kinis lang ganahan mo uli na kay sa nasa gobyerno dili libre ang ilang check up ang ilang nya gadawat mata unsa ba nato antigen or RT-PCR kung ang require sa kamutanan diha naswab na mo negative mutanan. Ma'am, natay mapasalamaton pud kay mi kay ang atong LGU dapitan nagaano siya sa among mga frontliner. Natay monthly ma'am sa amuha duha ka personal nga port police i-conduct og rapid test. Then haluoy sa Ginoo ma'am, negative ra gyud ning tanan biskan sige mo. Yan duha, kini sila, Coast Guard. Unsa man na? Ano pud sila ma'am? Natin o sir? Sir, bago pa man gud nabalik si sir murag na sir. Nagapakandak. Ikaw mana mo? Mana mo? Bali kami sa ma'am, diri sa Galas, kami gyud tanan apil ang mga taga nagtrabaho pud sa pantalan, apil tanang personnel sa pantalan nga nagtrabaho. I-rapid test. Tapat na ba mong Edgar? Joke. Kay, ang concern ko niya, na operate ba pod ang mga personahe mismo. Kayo masakiton ang mga personahe, unsaon man pag-operate, di ba? Unsaon paghimo sa job, ang job di ba job? In addition na ma'am, naapod mi, nabaksinan mi free ma'am gyapon sa LGU. Unsa man na vaccine? Anti-rabies? Flu ma'am, o pneumonia. Ato i-klaro mo ba? Okay. Masig una-una mo ang vaccine sa COVID ha? Yung kami kay balo. Okay, so wala na kita panahon. Mga ilang words and statements gikan sa itong mga bisita karong butaga. Ari tayo ng duha, una na yung duha nga gahilom-hilom na rin, si Prado o si Tagulayan ko. Sige, parting words and statements please. Natulod-tulod silang duha. Sige. Parting words and statements. Panamilit ba? Panamilit ko. Salamat. Sila. Hello lang. Although kami na late, we gamay gay. Sunod, dili na malate ha? May kuan mo, invitation that through cellphone call, mananabot pwede rin. Sa sunod, iba kanjud mo, di mo sa'yo. Pasalamat rin po nga na-invite me dire, at least nga ayun, na po mga question i-raise mo regarding sa among function sa Maritime. Napaabot po na mo sa inyo sa among function. So, thank you kayo. Hope nga, sige, gyap niya ito ang kanya ingani nga open forum. Thank you. Okay.
Ayaw mo katagam ha. Balik mo diri pohon. Sige. Sir Pagulayan, please. Okay na. In behalf sa mga station chief sa Zamboanga del Norte Maritime Police Station, nagpasalamat po karon na naimbitahan mi aning okasyon at amuan lang pong ikuan ma'am, amuan lang pong take opportunity kining programa ma'am nga sa boat registration sa maritime kasi isa sa among duties and function is to register all fishing boat nga 3 gross tonnage below. Ano importante na? Okay. Sa pagkakaroon kasi is ongoing na gihimo na sa mga national headquarters ma'am nga sunod tuig ma'am is through online registration na siya. So kini siya nga registration sa bangka nationwide ni siya para malikayan nato ang kanang duplicate sa serial number o at least dali nato matrace ang kung halimbawa ang isa ka bangka is gikawat o gigamit sa mga dili mga yung activities. So sa mga naminaw, so ang atong requirements gyapon is dapat stencil sa serial number o kaya kung dili madala og stencil is yung picture gyud. Ang katulang tapos ang payment kasi ani dati is through LGU. So karon sa online registration is tigaan naman mi og kuan, tigaan naman mi og authority nga na mi kaugalingon namo sa moang receipt sa PNP organization. So ang income ani ma'am, ang income generated is sa sa PNP na gyud siya sa moang head office dili na siya sa LGU. Okay. Na lang ma'am. Okay, thank you so much, no? Kato si, akong tisapon imong ngalan, be. Asa naman? Okay, Staff Sergeant, Police Staff Sergeant, am I right? Romeo Pagulayan Jr. Okay, thank you so much. Gikan sa Maritime Police, dayon si Police Staff Sergeant Elmer Eliezer si Prado Jr. Puro mo junior, no? Asan yung senior? Okay. Ari po ta sa atong Port Police, si PPO1 Jemar Giuliani. Okay. Jumani. Ayun, sulat diri. Oh, kaya mabasa. Sorry. Okay, so ano lang po ma'am, before ako magpasalamat, gusto ko po lang sana humingi po tayo ng ng dispensa sa mga pasahero na pumapasok sa loob ng pantalan. Ito pong mga ginagawa nating new security and safety protocols po is kung kasi may mga nare-receive tayong reklamo na medyo hassle, i-consider na po kasi natin ito as new normal. Yes, correct. Yung pinaka-purpose lang naman po kasi is to secure and yung safety ng mga pumapasok sa loob ng port. No? So I hope na maintindihan natin na kailangan sumunod tayo sa protocol pagpapasok ng pantalan. So, yung goal lang naman is sana maiwas natin yung ma-avoid natin yung COVID, ma'am, na makapasok sa loob ng pantalan. No? So, good morning and maraming salamat po sa pag-imbita sa amin. Okay, thank you so much. And 4 minutes na lang. Police Major Melinda Servito, please. Again, in behalf sa among Station Commander, ma'am, Port Police Superintendent Joseph Iramis, kay naka-leave, day off. Daghang salamat, ma'am, sa pag-imbita diri sa kapihan sa Dipolog o sa giingin pa sa akong kauban, pagpasensyahan lang nato kung biyahe ta mo agi sa pantalan kay kana para sa atong kaayuhan sa tanan. Okay. Salamat. Thank you so much. And we have with us CPO George Villa from the Philippine Coast Guard. Thank you very much, ma'am. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito at na nabigyan kami ng time para mai-implement natin ang aming functions. So, in behalf of our District Commander, Commodore Edgar B. Buado, and our Station Commander, Commander Paul Ryan C. Gonzales, dalawa po kasi yung hawak ngayon. Meron din kasi sa Pagadian at ito sa Zamboanga del Norte. Maraming salamat po sa pag-imbita dito sa Kapihan sa Dipolog. This is our great opportunity na masasabi namin ang aming trabaho at malalaman po ng mga taong pasahero na we're just doing our job to helping you, to helping us para po ma-implement natin na maayos. At ito po ay nararapat lang dahil mayroon po tayong pandemic. Magandang umaga po sa inyo. Thank you so much. Nalimtan ako si PO3 Mark Tumpag, please. O lagi, kay tagagalas mo siya. Sige. Yung buntag, ma'am, in behalf sa muang Station Commander, Commander Paul Ryan Gonzales,
Then, ang ako ang deputy ma'am na si Senior Villa. Salamat sa iyong pag-imbita mo diri sa Kapihan sa Dipolog. Sa mga pasahero nga musulod sa kuan labi ng mga cargo. Pasensyahan na lang kaya ato ang sundo na lang ato ang kuan para rapod sa atong kayuhan. Yes. Sa tanan labi na sa atong requirements. Importante present lang para madali ra ato ang pagbiyahe. Okay. Thank you so much, no, Mr. Tompag. And last but not the least, ang ato ang kinakusgan sa Philippine Ports Authority, si Mr. Mark naman, nawa lagi, si Mr. Byron Patag. Good morning once again. So in behalf sa among Port Manager, Engineer Salvador Delina, thank you Kapihan sa Dipolog for inviting us. We hope that we have clarified the issues and concerns na inyong i-raise, no? So, stay safe and God bless. Okay, and from the Philippine Ports Authority, nga atong guest panelist na si Ma'am YF Akas. YF? Happy Sunday everyone. Hope daghan mong nakuha sa among information drive and happy Sunday. Okay, thank you so much. Edgar Saronda, no? Okay. Sa sunod, Wyatt, dili na ka panelista, guest yung ka, dabu-dabuhan Thank you very much sa itong mga guests, no, for gracing the occasion, and sa itong mga listeners, thank you very much. Happy Sunday, God bless. Okay, thank you so much sa kakauban ni Taxi Lumba, Silbert Adetico Dondoyano, dito sa stasyon si Danny Luod, si Mark Bacruya, si Mr. Edgar Daguma, itong station manager, no? To God be all the glory. Thank you, Lord, for the gift of life, o kining amo, karon nga panag, kauban karon sa Kapihan sa Dipolog, kauban sa Philippine Coast Guard, Port Police, Maritime Police, o inguman sa Philippine Ports Authority. Without you, God, we are nothing. So, kini si Edit 22 mong inyong regular anchor and host sa Kapihan sa Dipolog, yung kaninyo. Happy Sunday! God bless us all. Studio, take it away. Okay, thank you. Okay, picture.